Alam mo ako noong isang linggo, nasa Batangas State University ako. Okay. Nakipag-usap ako sa kanila na pwede bang gawan nyo ng research ang bakery industry. Mm. Anong challenge ko sa kanila, saan nyo gustong papuntahin? Globalization? Saan nyo Mm. gustong papuntahin? Uh, the use of agri-products? Saan Yes. nyo gustong papuntahin? Yung sunset industry ng pandesal making, gawin natin sunrise industry. Nakiusap po ako sa Batangas State University. Sana ituloy po namin yung aming proyekto together with the Office of the Governor and the Office of the Mayor of Cuenca to show to our country that we can revive the pandesal making, which is being a livelihood project ng mga taga-Cuenca, ng mga Batanggenyo. Alam nyo, pag tinulungan nyo ang Batanggenyong Cuenca nyo o ang Cuenca nyong Batanggenyo, ang tinulungan po ninyo ay lahat ng community bakery sa buong bansa. Because from my word, from my statement, I see in my thinking that Cuenca is the symbol of the community bakery in the country. Why? Ito po yung livelihood project ng mga taga-Cuenca. Considering the pandesal in the past controls 40% of the flour going into bread, which is now 19%. When I was president of Samaang Cuenca sa Kalakang, Maynila in 1984 to 1990, the number of bakeries na Cuenca nyo, nasa mahigit pong 1,000 yan. And nito pong nakaraang November 6 and 7, nagkaroon ng festivity sa bayan ng Cuenca bilang para sariwain ang kaarawan ng Cuenca. Nagbilang ang LGU, mahigit na lang 200. That's why in one of my interview sa isa pong kilalang radio station, nakabigla ako na sabi ko, parang sunset industry ang pandesal making. Oo nga. I don't want this to happen. Why? Pandesal is a national brand almost if agri-products is being used as part of the ingredients in pandesal making. Bakit ba ito hindi magiging national brand pag ako tinanong? Ito naman ay opinion ko lang. Ang harina imported. Ang mantika imported, ang asukal imported, ang asin imported, ang yeast imported. Local manpower na lang ang hindi imported dito sa katubig. If we push the use of agri-products in agri-bread, which I think and I do believe that agri-bread is the future of the bakery industry. Ang paniniwala ko po, ang agri-bread, ang kinabukasan ng bakery industry at kinabukasan ng agriculture sa ating bansa. Tingnan po nyo, Ma'am Kat, na-import tayo ng bigas. Eh pag umimport po tayo ng bigas, mas marami na po ngayon ang nagsisip sa pagkain ng tinapay. Why? Unang-una, sabi nyo kanina, marami yung mga malnourished. Yes. Ang dali lang i-45 ng tinapay. Tuwing November 7, kung di po ako nagkakamali, it is the anniversary of fortification law. May fortification law po tayo na dapat bigas, mantika, asin, harina, tinapay, dapat po ito 45. Pero kayo po ang nagsabi kanina, kung ito'y gagamitan ng malunggay, kalabasa, ube, natural ko na yan. May mga vitamins na pong dala-dala yan. Yes. And secondly, ang ating pong July is a month of pagkain ng gulay. Yung awareness po ito sa nutrition month natin. Sa tinapay natin, kung linagyan na natin ng gulay, ang ating mga kabataan, ang magiging education and awareness, kumakain na sila ng gulay. Correct. Now, kung naging matagumpay yung mga chips, yung mga dried products na ginawa ng ibang bansa, katulad ng Thailand and so on and so forth, at nagagawa ng Region 1, sa tulong ng DOST, PNRI, Department of Trade, Department of Agriculture, Office of the Governor of Batangas, Cuenca, yung pong aming mayor na magtitinapay, na aming alkalde. Pwede po bang katukin po ang inyong puso at isipan? Gawin po natin to sa pandesal.